Anong araw po ba ang purpose ng millennial reign? Okay, bago ako maligo. Okay, so nung oras na po kasi. Ang purpose po ng millennial reign ay para tupdin ang lahat ng pangako ng Diyos na kanyang binitawan. Alam niyo, ang Diyos po, kung nangako yan, one-sided lang. Ibig sabihin, ito yun eh. Firm. Di ba? Maraming covenant kasi si Lord. Merong Davidic covenant, merong hindi ko po isa-isahin to merong Davidic covenant, merong land covenant, di ba? So merong new covenant syempre at may old covenant yung dati nga po. Pero ang pinaka-purpose po ng millennial reign para matupad po yung sinasabi sa Bible na magkakaroon ng pamamahala ang Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Siya ang ruler natin, no? At tayo mga believers, syempre, nandoon po tayo. At sabi nung isang pastor na nakausap ko, bibigyan daw tayo ng mga tungkulin. Yes, so hindi pa natin alam yan sapagkat may nakalagay sa Bible, hindi pa nakikita ng ating mga mata, ni naririnig man ng ating mga tainga ang inihanda ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mga Kristiyano po yan, exclusive. So, ang Panginoon po, sabi ko po sa inyo, one-sided siya pagdating sa Kanya mga pangako at mga covenants. Ganyan po talaga yan. Tutup din at tutup din niya. Okay, meron po tayong one ruler, ang Panginoon Jesucristo, at ang buong mundo magiging mapayapa sapagkat 1,000 taon nakakulong si Satanas. Nakabound siya, nakakulong. Hindi ba? Yun po ang makikita natin. At makikita mo yung kapayapaan na yan. Yan po ay totoong kapayapaan. Okay, bigyan ko po kayo ng example. Ang mga bata during that time, pwede silang humiga kasama ng lion, pwede silang humiga kasama ng cobra. Kalaro nila mga cobra, may mga tipong mga ganyan, no? Yung mga hayop ngayon na kinatatakutan natin, may kamandag. During that time, wala pong kamandag. Magandang panahon po ang 1,000-year reign ng Panginoong Jesucristo. Okay? Walang pwedeng maka-fathom nito o kahit sinong pinakamagaling na theologian yung mabibigyan niya ng certain na parang ganito yung itsura. No. Ang masasabi lang po natin, matutupad lahat ng pangako ng Panginoon. At dito po sa millennial reign ng Panginoong Jesucristong ito, magkakaroon po talaga ng katuparan yung mga pangako sa Old Testament. In particular, sa Psalms. No? Marami po dyan mga pangako. Yun po ay mangyayari pagdating ng millennial reign ng Panginoong Jesucristo. Pero alam naman natin na pagkatapos ng millennial reign, pakakawalan uli si Satan. Actually, nung una, tinatanong ko, bakit kailangan pang pakawalan si Satanas? And then, meron po tayong vlog tungkol dyan, hindi ko po sasagutin dito, sapagkat ang purpose lang po para pakawalan si Satanas dahil ang Diyos po ay fair. May mga lilitaw na mga tao during that time kasi ang mga tao na makakasama ni Jesus during the millennial reign, teka lang po may siyempre glorified body tayo po yon. Sa atin po wala na tayong problema eh. Pero paano po yung mga nakasurvive sa tribulation, papasok din po sila doon. Yung mga binuhay, hindi po ba papasok din po sila doon. So may mga grupo po ng tao kasi doon at mga anak po sila. So pag nangyari po yun, syempre lalaki yung mga bata, di ba? So kailangan din po silang papiliin between good and bad. Parang tayo po, di po ba, meron tayong free will. Si Jesus nag-ooperate sa free will. Binibigyan niya ng galang ang desisyon ng bawat isa. So, itong gusto ko sabihin, ang pagpunta ng impyerno ng bawat tao ngayon ay sarili nilang desisyon. By rejecting the only free gift God's offering sa buong mundo, ang Panginoong Jesucristo. Pero pag ito'y kanilang tinanggihan dahil meron sila mga dahilan, mga kesyo-kesyo, that's it. May relihiyon ako. Meron akong hindi pa ngayon, pagtanda ko na. Wow. That's it. May nakausap ako. Bata pa kasi ako, mag-i-enjoy muna ako. As in, talagang sinabi niya sa mukha ko yon. Bata pa naman daw siya, so mag-i-enjoy. Sabi ko, okay, fine. So, ganyan ang kaisipan ng mga tao, no? Pero, nakakalungkot. Ang mga tao, gusto ko sabihin sa inyo, no? Ang mga unbelievers na yan, iniisip na nila yun dito. Ito po, wala po itong, walang kwenta itong buhay natin na ito. Pagdating dun sa millennial reign, ang ganda po doon. Napakaganda. Maganda. Itong present earth, ito, papalitan po ito, mag-iiba po yan. Papagandahin ni Jesus ang todo, ang mundo. Itong earth na ito, papagandahin ni Lord sa loob ng 1,000 taon. At napakapalad mo kung born again ka na, tumanggap ka na kay Jesus sapagkat, congratulations, you will be there with me, with us.
the Christians, the born-again Christians, to reign with the Lord for 1,000 years. Subscribe and share. Hallelujah. Thank you.